Mabuhay? Kamusta ka? Tara, mag-aral tayo. Anong napapansin mo sa video? Tama! Maraming mga pangangailangan ng tao na dapat matugunan upang mabuhay. Tara, pag-aralan natin ang demand. Teka, alam mo ba kung ano ang demand? Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Meron tayong tinatawag na batas ng demand. Isinasaad sa batas ng demand na mayroong inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded ng isang produkto. Oh, huwag mong kakalimutan na, ayon sa batas ng demand, kapag bumababa ang presyo, tumataas ang dami ng gusto at kayang bilhin ng consumer o mga mamimili. Kapag tumataas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin ng mga mamimili. Ayon sa batas ng demand, sa tuwing ikaw at ang iyong pamilya ay magdedesisyon na bumili ng isang produkto o serbisyo, ang presyo ang madalas at pangunahin yung pinagbabatayan. Sa bawat pagbili mo sa tindahan, itinatanong mo muna ang presyo bago ka magdesisyon kung ilan ang iyong bibilhin. Meron tayong tinatawag na ceteris paribus. Ito ay nangangahulugang ipinagpapalagay na ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded. Gusto ko lamang ibahagi na meron tayong dalawang konsepto na nagpapaliwanag kung bakit magkasalungat o inverse ang ugnayan sa pagitan ng presyo at quantity demanded. Ito ay ang substitution effect at ang income effect. Ang unang konsepto, magpapaliwanag dito ay ang substitution effect. Ipinagpapahayag nito na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mamimili ay maghahanap ng pamalit na mas mura. Sa gayon, mababawasan ang dami ng mamimiling gustong bumili ng produktong may mataas na presyo dahil naghahanap sila ng mas mura. Halimbawa, kung mahal ang ballpen, maaaring bumili ng lapis na mas mura. Ibig sabihin, kakaunti o mababawasan ang mga mamimili o consumer na gumagamit ng ballpen. Ang ikalawa naman ay ang income effect. Ito ay nagpapahayag na mas malaki ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo. Kapag mas mababa ang presyo ng bilihin, mas mataas ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng mas maraming produkto. Kapag tumaas naman ang presyo, lumiliit naman ang kakayahan ng kanyang kita na maipambili. Lumiliit ang kakayahan ng kita na makabili ng mga produkto o serbisyo, kaya mababawasan ang dami ng mabibiling produkto. Mayroong tatlong pamamaraan sa pagpapakita ng konsepto ng demand: ang demand schedule, demand curve, at demand function.
Una ay ang demand schedule. Ito ay isang talaan na nagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ang ikalawa naman ay ang demand curve o tinatawag na kurba ng demand. Ito ay grafikong pagpapakita ng relasyon ng quantity demanded at ng presyo. Ang ikatlo naman ay ang demand function. Sa demand function makikita na meron tayong ginagamit na equation o ito ay isang matematikong pagpapakita ng relasyon ng quantity demanded at ng presyo.